Masayang araw po, mga ka-PL. Magandang laban po itong eleksyon ng 2028, mga kababayan. Mapupuno ho halos ng abogado ang Duterte line-up na senatorial, mga kababayan. Nung nakaraan, sino-sino ba yon na mga abogado na naroon? Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Hinlo, ayan, di ba? Sino pa yon? Sino pa ba? Attorney Jimmy Bondok, JB Hinlo. Attorney ba si JB Hinlo? Nakalimutan ko. Di ba? Basta maraming mga attorney yon sa sa Duterte. O yan, nung nakaraang halalan. Ngayon may madadagdag po, mga kababayan. Aba, magaling din, matapang din, matalino. Nako, ito po, video. Panoorin po natin. Mismong si BP Inday Sara po ang nagsabi, mga kababayan, na kasama na siya sa Duterte senatorial line-up sa 2028, mga kababayan. Maraming kakabahan talaga nito. Sa 2028, nako, baka magmukhang tae ang senatorial line-up ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Presidente niya, lutang. Siya, bangag. O yan. Team Lungag. Lutang, taka, bangag. Team Lungag. Versus, mga kababayan, Duterte, pangalan ng tigas, Duterte senatorial line-up. Nako, ang daming abogado. Eto na po ang video, mga kababayan. Panoorin na po natin ang angas nito, mga kababayan. Nakita ko po ito sa mismong post niya na pa-OMG nga siya. Sinong siya? Ito nga yung panonoorin nating video. Ito na po. Including Attorney Johnson. Apat na. BP, sabihin niya sa'yo pa ba? Manimaan ka kinsa tong mga ni-traitor sa inyo. Hindi ka mo domo. Dili, I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampas. Ayan. Tatlo po ang nabanggit niya sa bidyong ito, mga kababayan. Una, yung kay Atty. Rowena Guanzon. Sumunod, yung mga nang-api sa kanya. Yung mga nanggipit sa kanilang mga Duterte na mga kapwa po nila politiko at ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan, mga kababayan. Unahin po natin yung kay Madam Rowena Guanzon kasi ito po ang highlight sa video natin ngayon, mga kababayan. Natanong po si BP Inday Sara sa isa pang video na nauna pa ho rito. Pero hindi ko na makita eh. Ito, nadugtong rin naman at nakita ko rin naman po sa post ni Madam Rowena Guanzon mismo. Ito na lang po ang ginamit kong video. Ang tanong po dito kay Inday, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, meron na daw bang lumalapit sa kanya na gustong tumakbo sa pagkasenador sa 2028 at gusto sa senatorial line-up niya? Ang nasabi ni Inday Sara, mga kababayan, pero bago po yung tanong na yon, ay after po nung tanong na yon, nadugtungan pa po ng reporter na including, ano sabi? Wala pa. Sabi pala muna ni Inday Sara, upat na. Ayan. Upat na or tulo o upatan mo. Parang naguguluhan siya ba? Apat na daw or tatlo ba yun? O apat, ganon. Pero, nung nabanggit na po ng reporter na including Rowena Guanzon, sabi niya,
upat na. Sabi, tatlo siguro nasabi nung una, mga kababayan. Tatlo. Tapos including Rowena Guanzon, apat na. Ayos! Ang gandang ano nito. Ang gandang laban sa 2028. Pero, mga kababayan, alam ko po na marami dyan sa inyo, sa ating mga kapwa natin DDS, na parang hindi pa sila ganun ka-open. Pagdating kay Rowena Guanzon, parang meron pa po silang mga, alam niyo yung pagdududa. Kasi Rowena Guanzon is dilawan, tapos na kay Lenny nung nakaraan, mga kababayan. Hindi niya binanatan si Lenny, pero itong kabila, itong mga dilaw, sila Risa, sila Tartarin, Boy Tartar, si Llamas, pinagbabanatan niya. O, alam ho natin yon. At ipinagtatanggol niya ang mga Duterte, mga kababayan. Hindi talaga siya maka-Duterte, pero sa nakita niya o nakita ni Rowena Guanzon na ginagawa ng mga Duterte, pamamalakad, mapasa local government hanggang sa nasyonal, matino. At higit sa lahat, galit sa droga at galit sa korupsyon. Na yun din ang gusto nitong si Rowena Guanzon. Kaya siya ngayon, nagsara Duterte kasi ang mga kapwa niya dilawan, mga kaibigan niya dilawan, sila Risa, bla bla bla, sila dyan, sila Dilima, kumapit na sa patalim. Di ba? Meron na rin silang mga insertion involved sa mga mali-maleta. Hindi nga ganung klaseng tao si Rowena Guanzon. Oo, alam natin ang background niya, dilaw, pink, pero yung kanyang ipinaglalaban ba? Ayaw niya ng korupsyon, ayaw niya rin po ng droga. Ayun din naman sa Duterte. Yun nga lang, pinanggalingan niya is hindi natin gusto talaga hanggang sa ngayon. Ngayon, kung tatanggapin sa ni BP Inday Sara, na maganda naman ang hangarin niya, kaparehas din naman ng mga Duterte, bakit po tayo magdududa? Kung tinanggap nga siya ni Inday Sara, tanggapin na rin po natin, mga kababayan. Kasi marami po ako nakakausap naman din na mga kaibigan natin DDS na yun nga, meron pa silang pagdududa kay Madam Rowena Guanzon. Ako okay na ako. Okay na sa akin si Madam, okay yan. Wala akong problema diyan. Okay ako na maging line up siya ni BP Inday Sara. Meron pa rin iba na ayaw pa rin talaga. Tulad nung kanina, dahil nga 'di ba usap-usapan na di umano si GMA ay siyang di umano'y magiging vice presidente ni Inday Sara sa 2028. Meron naman nagsasabi si Marcoleta. Yung dalawa na yan yan ang usap-usapan niya yan Maraming may gusto talaga di hamak kay Marcoleta. Merong may gusto kay GMA, pero yung iba, may maririnig kang comment na ayaw nila. Pero samantalang kay Marcoleta, wala tayong maririnig na comment na negative. Tanggap lahat ng buong DDS si Marcoleta. Ganun din po dito kay Rowena Guanzon. Hati. Yan. Pero kung yun na nga, kinakampanya ko na, alata, kasi, malapit na po ang 2028. Ngayon, kung makapag-desisyon na talaga ang ating BP Inday Sara at kukunin siya, mga kababayan, kasi yung mga sinabi ni Inday Sara, pwede pa magbago yan. Ngayon, kung talagang naroon na tayo sa punto na yan na, eto na opisyal, ay huwag na po nating pakawalan. Suportahan na lang po natin. Kasi sinuportahan nga ni Inday Sara na susuportahan natin lahat. Yung pa kaya sinuportahan ni Inday, ang hindi natin susuportahan, diyan tayo malalaglag Imbis na solid tayo Maaring ganyan nga nangyari siguro noong 2025. Duterte, merong ayaw sa artista, kay Ipe. Di ba? Ano nangyari? Kahit lumusot man lang sana si Ipe, sigurado makikipagbardagulan niya sa Senado kahit alam nating hindi abogado. Mag-aala Robin Padilla yan.
Diyan tayo nasisira. Yung unity, nandun tayo, Duterte tayo. Pero, pagdating dito sa baba, sa mga slate, doon tayo hindi nagkakaisa. Merong, tulad ng nakaraan, merong gustong iboto si Atty. Vic. Meron may iba naman ayaw. Bakit ganun? Ididiis nga tayo na yung mga slate na yan, suportahan natin lahat yan. Di ba? Ba't may ganun? Tumakbo sino pa ba? Sa Duterte, Pastor Apollo Kibuloy. Maraming may gusto, pero meron ding ayaw. Bakit ganun, ho? Huwag na po natin uulitin yan. Ako, hindi po tayo uusad. Paano po tatakbo ang kotse kung kulang na isang gulong? Di ba? Paano po tatakbo? Paano mo maililiko ang monobela kung wala kang hahawakan? Yung bilog lang na yon, maililiko mo? Kailangan kompleto. Buo. Di ba? Kulang ng isang pyesa, hindi ho tatakbo yan. Kailangan solido po ang suporta natin na ibibigay sa kanila. Para hindi po watak-watak. Nakasuporta, nakaboto sa iba, yung kalahati, nandun sa mga bangag. Sa guwa. Di ba, mga kababayan? Ako, okay na ako. Kay Madam Rowena Guanzon, ewan ko lang po kayo. Sana, magkaisa po tayo. Okay? Okay, ito pa isa pang balita, mga kababayan. Itong tungkol naman po, dito kay, tawag nito, nakalimutan ko na. Itong sa Malacanang, pasensya na po. Itong medyo mainit na balita rin ito ngayon, mga kababayan. Sabi po nitong si Ramon Tulfo, mga kababayan, ito ang sabi niya rito. Ayan kita niyo naman po siguro. Ayan. My Tweety Bird says, Malacanang is on now full alert. Why? Napatanong siya. Bakit daw full alert ang Palasyo Malacanang? Akala ko po, marites na naman ito alam niyo naman po yan, mahilig din po sa marites kasi journalist. Ganun talaga, mga journalist, mahilig, meron din po kadami yung marites po dyan. Pero yung tsuhin ko, hindi marites, totoo yun. Tito J ko, okay yun. Abay pinagtanggol ito, nakita ko naman po sa Daily Tribune. Akala ko nga kasi marites yung sinasabi ni Montulfo na naka full alert ang Malacanang nagkataon. Ito ang sabi, razors wires return to streets near Malacanang. Yung pinaglagyan po noon na mayroong rally ng mga kabataan na nagwala dyan sa Mendiola, doon po, walang mga peste pa ikot. Yun po. Police personnel are on high alert on as streets leading to Malacanang are once again barricaded with razor wire on Sunday, 15 March 2026, Nicator Padilla, Mendiola, and Arlique streets remain open to foot traffic only, mga kababayan. Yan po. Naka-high alert na naman po sila. Wala naman pong magdadaos ng rally. Rally, di ba? Kahit maisog, hindi naman grupo nila kay Eric. Wala namang schedule na nakikita natin sa social media na magsasagawa kami ng rally diyan sa Mendiola. Wala, di ba? Bakit po bigla ang nag-full alert sila, mga kababayan? Grabe. Ano ibig sabihin nito, Palasyo Malacanang? Bakit po kayo naka-alerto? Ano ho ba ang inyong pinaghahandaan? Kinakailangan yung harangin? Nagulat ho kasi kami. Bakit ganun? Na ang alam namin, nangyayari lang ito tuwing mayroong mga
napipintong malakihang rally. Ayan. Mga pinaplano. Oh. Eh, bakit biglang nagkaganire? Ha? Nakakagulat naman po. Meron bang info na, naku, kusubi na tayo ng Iran? Joke lang po. Wag naman po sana. Meron ba? Ano bang banta? Meron. Bakit kayo natatakot? Bigla kayo nagharang na ganyan. Tahirapan niyo na naman po ang mga motorista. Wala namang rally na gaganapin. O nagtatamang hinala na naman kayo. Wala kayong tutsak, agagaling nyo lang sa sa UN General Assembly Banat ka agad? Rat-rat ka agad? Pahinga naman din, oy. Pahinga din siguro ng konti, mga sir. Ay, madam at sir. Ano ba? Masyadong baka nga siguro paglipad pa lang ng aeroplano, party-party na. Pabalik Manila ba? Lipad na aeroplano, pabalik Manila. Party-party! Yugyugan sa aire, mga kababayan. Di ba? Paglapag, bangag, putang. Di makausap. Tulog, di ba? Pagising, medyo groggy pa. May biglang pumasok sa isip, harangan nyo paligid, harangan nyo. Wala namang banta. Wala din namang gagawing rally. Ano nangyari? Patay tayo dyan. Delikado na to, mga kababayan. Mahirap na talaga itong bansa natin. Wala na talaga sa ayos na itong takbo ng buhay ng bansa natin, mga kababayan. Ano na po nangyari? Bakit nagkaganiri na? Diyos ko po. Ito pa, isang balita, dagdag mga kababayan. Itong tungkol naman po kay tawag nito, dating President Gloria Macapagal Arroyo. Bagay magkasama sila ni Inday sa Davao. Yung unang usap-usapan na baka yan nga magiging busy ni Inday. Yung usap-usapan naman na hindi rin. Ganun ba? Ngayon, nag-speech din pala siya doon sa Davao, mga kababayan. Handa niyang suportahan si Inday Sara, mga kababayan, sa 2028 election. Ito po ang video, panoorin po natin. I'm very happy to be here with all of you today for the pop-up exhibit and book signing of Vice President Sara Duterte. This gathering comes at an important moment in our national life, as the Vice President has recently declared her intention to seek the presidency. Such announcements are always significant, not only for the individual concerned, but for our democracy. They invite reflection, conversation, and renewed engagement from our people, especially when we consider that in our country's history, 6 of our vice presidents, Sergio Osmeña, Elpidio Quirino, Carlos Garcia, Diosdado Macapagal, Joseph Estrada, and Gloria Macapagal Arroyo eventually rose to the presidency. Ayun na nga, mga kababayan. Doon na po ang punta ngayon ang tanong. Ano ang maitutulong nitong si Gloria Macapagal Arroyo kay BP Inday Sara, kandidatura sa 2020 election sa pagkapresidente? Ngayon sa mga hindi po nakakaalam, ano ba meron kay Gloria Macapagal Arroyo? Tandaan po natin, mga kababayan, matagal po siya naging presidente ng Pilipinas dahil kalahati ng termino ni R.P. Estrada napunta sa kanya dahil nga na-impeach si tawag nito,
Napatalsik pala si Erap. Tumakbo siya uli sa pagkapresidente, nanalo siya. So 9 years kibali ang kanyang naging serbisyo sa Pilipinas. Gaano naman kalawak ang tawag nito, ang impluwensya nitong si Gloria Macapagal Arroyo ngayon? Aba, hindi po biro, mga kababayan. Halos karamihan po dyan ng mga senador na nasa House of Representatives, ginagalang pa rin po siya, mga kababayan. Nire-respeto pa rin po siya. May simpatya pa rin po sa kanya. Oras nalapitan niya ito isa-isa para suportahan si BP Inday Sara, at sigurado din naman na susuporta yung mga yan kasi winnable ang BP Inday Sara. Siyempre, ang politiko, alam po natin yan. Kung sino po ang mabango, doon po nakadikit yan. Di ba, mga kababayan? Ngayon, yung mga lalapitan nitong si Gloria, hindi niya mahihikayat? Sigurado ho, mahihikayat. Baka nga yung iba, hindi na kinakailangan lapitan ni Gloria kung saan ang mag-BP Sara. Kanyan kalakas ang Gloria Macapagal Arroyo, mga kababayan. Ngayon, pagdating naman po sa pagka-vice presidente, tulad nga po na nasabi ko noong nakarang video natin na merong usap-usapan ngayon na si Gloria Macapagal Arroyo at si Marcoleta ang pinagpipili ang maging vice presidente. Sa ngayon, hindi pa po natin alam yan. Kung sino dyan sa dalawa. Yan usap-usapan lang ng mga kaibigan nating BDS. Huwag tayo masyadong magpapaniwala dyan. Ang desisyon nga ni Inday Sara ang sundin natin, mga kababayan. Kung sino yung gusto niya maging vice at kung sino-sino ang mga gusto niya maging senatorial lineup, I don't know tayo. Tulad nga na sinabi ni Atty. GB Mondok, mga kababayan, ang sabi niya, hindi lang sa video ko narinig, kundi personal. Nung nagpunta kami sa Al-Wasat Mosque sa may Paranaque, doon ako nagsimba minsan, kasama namin si Atty. Torion. 3 kami. Nagsimba kami doon ni Atty. Torion. Tapos kasama namin si Atty. GB Mondok, sabay kami naghapunan. Iftar kami doon sa Al-Wasat Mosque sa Baclaran na rin yun eh. Pero sakop siya ng Paranaque. Ganun. Ang sabi niya mismo, kahit pa daw itulak siya ng tao na Jimmy Bondok tumakbo kang senador, hanggat hindi siya pinipili ni BP Inday Sarang tumakbo o maging senatorial lineup, hindi siya tatakbo. Si Inday lang po ang pinagdidesisyon niya. Tama nga naman. Di ba? Pagsiksikan mo yung sarili mo, hindi ka naman pala gusto. Bagamat meron ng nagparamdam at nagsabi, di umano kay BP Inday Sara na gusto nilang maging senatorial lineup ni Inday sa 2028, iyon ay tanggap din malamang ni Inday Sara. Isa yung maaari sa mga pipiliin niyang senatorial lineup sa 2028. Iba lang ang prinsipyo ni Atty. GB Bundok. Sabi niya lang na dapat kay BP Inday Sara mismo manggaling na patakbuhin siya ng senador. Yan, okay din yan, mga kababayan. Di po ba? Okay din yan, ganyan. Pero mag-antabay ho tayo. Mga kababayan? Kung sino-sino ang maging senatorial lineup ni Inday at tawag nito, magiging vice presidente. Kahit may mga usap-usapan, huwag natin pakinggan yan. Hayaan mo lang po, hayaan lang po natin sila dyan. Nag-i-enjoy sila dyan sa mga kwento-kwento na yan, mga kababayan. Ang importante po, oras na magsalita na si Inday, yun po ang paniniwalaan natin. Okay? O ito pa isang balita, mga kababayan, tungkol naman po ito kay Senator Rodante Marcoleta. Di bagay mula nung naging chairman siya ng Blue Ribbon Committee at napakatapang, masigasig na gustong tumbukin talaga, ulihin kung sino ang mastermind ng flood control scam na ito, mga kababayan, ay sinimula na rin ho siyang banatan, siraan. Una, yung negosyo ba yun ng asawa niya?
hindi ko, basta parang ganun. Nadamay asawa niya. Tapos, eto kay George. Alam ko may isa pa pero nakalimutan ko na. Dito na tayo ngayon kay George. Etong kay George, mga kababayan, sinisilip po yung kanyang sose. Maaring ito ang gawin nilang dahilan para tanggalin sa pagkasenador si putang ina talaga mga hayop na ito talaga. Si Senator Rodante Marcoleta. Natatakot na ho kasi sila. Kasi bakit natatakot na po? Ang Senado po ang natatakot. Ay maliban yan syempre yung pinakaulo. Ito kakwento ko po bago ko po basahin ito. Ang usaping kudeta, mga kababayan, sa Senado, hindi pa po tapos. Akala nyo tapos na. Akala nyo wala na mangyaring kudeta. Nako, hindi po maaaring pwedeng mawala ho yan. Tandaan po natin, ang minority ay naghahangad ho yan na maging majority. Yan na po ang kalakaran, mga kababayan, sa Kamara man o sa Senado man. Ganyan po ang kalakaran sa dalawang pamamahay na yan, mga kababayan. Ang kudita hindi pa po natatapos yung usapin na yan. Meron pa. Papaano kung makudita si Tito Soto at maibalik ito sa Blue Ribbon Committee? Hindi matatapos ang termino ni Marcos, mga kababayan, lulutang ang katotohanan. Sigurado. Sigurado ho yan. O ito na po ang maaaring gawin nila kay Senator Dante Marcoleta, mga kababayan, para mapaalis nila sa pagkasenador. O ito, the Commission on Election o COMELEC will release a decision involving Senator Rodante Marcoleta's May 2025 Statement of Contribution and Expenditures o SOSE on Wednesday, according to Chairperson George Garcia, mga kababayan. Ilalabas na po ang desisyon para kay Senator Rodante Marcoleta patungkol po, mga kababayan, sa kanyang SOSE. Itong Miyerkules, naku po, mga kababayan, malapit na. Ngayon, kung ano man ang magiging desisyon na yan, mga kababayan, na mula mismo kay George Garcia, maraming magagalit kapag sinibak nila itong si Senator Rodante Marcoleta. Masyadong halata na talaga. Akala siguro nila, mga kababayan, sa gagawin nilang yan, kung sakasakaling magkaroon ng kudita sa Senado, mapalitan ng Senate President, mapapalitan lahat at higit sa lahat ang BRC. Hindi mag-aala Rodante Marcoleta ang papalit o hahawak ulit sa BRC. Gagayahin yan siyempre. Kung ano ang nasimula ni Rodante Marcoleta, ganyan din ang gagawin. Kasi lahat ng mga nasa minority ngayon, galit yan sa mga kawatan na nasa Kamara at nasa, Diyos ko po, nasa tabing ilog, mga kababayan. Kahit tanggalin nyo pa si Marcoleta, oras na ang minority maging majority na, umanda kayong lahat, mangyayari yan. Tigok talaga kayong lahat. Hindi matatapos ang Kaya ito na tinatanggal na ho nila, mga kababayan. Ginagawa na po nila ng mga issue. O yan, pwede yan. Pwedeng gawing yan. Pwedeng gawing rason yan ni George para, meron kang violation. Di ba? O ito nga ang tanong. Naipakita po ng SMNI yung video na merong nagawang paglabag di umano ang kampo ni Akop ng Antipolo. Kasi di umano'y merong ginagawang kababalaghan sa loob di umano ng presinto, nakuhanan pa ng mga video. Meron di umanong litrato. Ayan. Nagdesisyon ba doon ang ang COMELEC, si George?
Wala, di ba? Wala. Walang desisyon, di ba, mga kababayan? Tropa ho nila yan pambira. Pira naman kayo. O, di ba? Isang bangka ho sila, pambira, no? Hindi mo pwedeng magbanatan yung magkakatropa. Ganun ho yan, mga kababayan. Huwag na po nating asahan. No? Etong panahon na ito, etong administrasyong Marcos na ito, mga kababayan, ang hirap gumalaw, ang hirap magsalita. Yan. Lalo na pagka masyado na mainit. Ayan, pag-iinitan ka talaga. Ayan. Hahanapin ka, gagawan ka ng mga kung ano-anong mga rason para patahimikin ka nila. Ito na lang, pinakasimple. Nagawa nga nila sa dating Pangulong Duterte na nagsilbi sa ating bayan, napakaraming nagawang proyekto, napakaraming natulungan nung panahon ng pandemya. Sa madaling salita, hindi man perpekto, pero almost perfect po ang grado ni Pangulong Duterte mula sa sambayan ng Pilipino dahil sa napakagaling niyang mamuno sa bansa natin. 80 to 90% ang ibinigay na grado ng mga kababayan natin sa pagtatapos ng termino ng ating Tatay Digong at nanatiling pinakamataas pa rin po ang trust rating niya kahit hindi na siya presidente. Nagtitiwala pa rin sa kanya ang mga Pilipino. Kita nyo yan? Tayo pa kaya? Sa atin pa kaya? Kaya din po nilang gawin yan. Sa mga kaibigan ko dyan, kapartner ko sa Birada Aguila, ang tatapang dito. Pag kayo na-champuan, yari. Damay-damay talaga tayo, mga bay. Hinahinay lang. Dating natin sa kwelang tawag nito, kwelang argumento, kwelang kritisismo, ganun ba? Ika nga constructive criticism, mga kababayan. Oh my goodness. Di ba? Bisdak, nako po. Yari, katikim ka talaga ng supina, bay. Di ba? Ganun lang, mga kababayan. Kawawa naman po si Senator Rodante Marcoleta. Sana huwag mapaglaruan ng mga demonyo, mga kababayan. Para kung sakasakaling magkaroon na ng kudeta sa Senado, balik sa BRC si Marcoleta. Boom! Para kayong nirapido ng M14. Lagot kayo. Ang kudeta, meron pa. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.